testimony. Pero kasag-exceed na kakagsan, so pagpasensyahan nyo na, Christmas Eve naman. So, idin pa ni DS na testimony na, sa totoo lang po, hesitant ako. Kasi hindi naman ako pala kwento ng buhay ko. Pero siguro, it is time for me to share a glimpse of my life. And also, to motivate the students, as teacher, young professionals, at siguro sa mga magulang na may mga anak na at some point, pareho o magkamukha yung tinatahak naming daan. Ang naitongka po sa akin ay perseverance. Wenno pagtitiyaga, wenno panagibtur. Kung titingnan po natin ito sa dictionary, ang kasama po nito ay patience, determination, hard work, at resilience. Ito po yung hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok. Bago po ako magsimula, gusto ko po kayong tanungin. Napadasan mo ka din kakabsat nga inubralo mit amin nga makakaya nyo, but still, nabigo pa rin kayo. Winduhan nyo na ana, DJ, pahan nyo na-achieve, AJ, kaya't yung nga ma-achieve. Kasi ako majikanta nga, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Growing up, I believe na perseverance ay laging may inaabot na goal. Kaya nga tayo nagtsatsaga dahil may gusto tayong maabot o may gusto tayong mangyari. Simulan ko po yung kwento ko nung estudyante ako. Bilang bata, ang goal ko lang naman nun ay makaabot sa honor roll. Yun lang. Sa sobrang kagustuhan ko na makaabot yung goal ko, talaga namang todo ako sa pagtatiyaga. Yung tipong 1 week before the exam, dapat naka-review ka na. Tapos, pag exam day na, midnight, nagre-review. Tapos, gigising ng madaling araw, mga 3 a.m., gano'n. Para lang mag-review ulit. So, dahil inaantok pa sa lagay na yon, alam niyo ang ginagawa ko, lalo na sa mga kabataan, hindi ko alam kung ginagawa niyo pa ito ngayon. Nakalublog po yung paa ko sa malamig na tubig. Oh my God, nag-katedarak mo dito. Yes, tapos with sinulubong pa yun, ha? Yes, hindi na nila alam mga kabataan ngayon. Pero syempre, different learning styles naman tayo. Mas lalong dinoble ko ang pagtatiyaga ko no 4th year high school ako. Kasi I challenged myself. Ganyan po kasi ako naghahanap ng problema. Naghahanap ng motivation. So, ang goal ko noon, dapat matalo ko sa rank si ate ko kapag graduate ng 4th year. So, first honorable mention po siya noon. Ate ko joke po to. So, either valedictorian or salutatorian lang. Diba? So, pero aside from getting into the honor roll, I was after the scholarship. Kasi alam naman po natin, mahirap po ang buhay. Isupay nga dagdag tuition fee. Kasi 3 po kaming magkakapatid doon na nagsabay-sabay na magkolegyo. So dahil may goal ulit ako, sinalihan ko po halos lahat ng mga activities sa school. Uray, mali ka mo kanta, mapanakad kanta, mali ka mo sala, agsala na. Tapos mga sports, uray, hangpumit ka mo, sige lang, just for the sake of points. Unfortunately, but luckily, napantayan ko naman si ate ko, nag-graduate. Hindi po ito pagmamayabang. Ano po? I just want to encourage everyone, especially mga estudyante ngayon, to have a goal. Because if you have a goal, you're definitely going to do your best. Tama po? Ang buhay ko noon parang tatsulok. Bahay, school, church. Umiikot lang dyan yung buhay ko nung estudyante ako. Kasi hindi naman po ako manakuat siya o mabarkadang bata. Kung gaano po ako ka-active sa school, ganun din po ako ka-active sa church. Balance po yan lagi. To the point po na I was always excited to go to church. I was so eager to serve the Lord with all I have. My point is, ako po bilang bata noon, walang ibang iniisip, walang ibang pinagkakabalahan. Ganun din po nang nag-college ako. So fast forward, nung pumalik po ako rito, after ko makapasa ng board exam, I thought, yung mga pinagdaanan ko nun, yun na yung
sa'yo, madali na yung buhay. Pero mas mahirap pa pala. I started teaching high school students at the age of 19. And I waited 5 years bago po ako ma-permanent. At some point, naiintindihan ko kasi nag-pandemic noon, hindi lang naman kami yung affected, hindi lang naman DepEd ang affected, lahat po tayo nun. Ito pala yung hindi magandang epekto ng goal-oriented, pagiging goal-oriented. Kapag hindi mo naabot yung goal mo, feeling mo napakalaking failure ka na. If I remember, year 2023, yung sobrang stress po ako, na muntik akong ma-depress. Dumistansya ako sa tao, dumistansya ako sa Diyos. Yung tipong hindi na ako excited magsimba, hindi na ako nakiki-attend sa mga church activities. Nahihiyaman ako pero actually naging manhid po ako nun. Yung time na yun, I was so frustrated, disappointed, and eventually I was lost. To the point po na nirabi kitagsamsamot na. That time, my family was really tried their best to cheer me up. Yung tipong ay bandak mapanag kayo pero Jay pa ibanger, agbangka ampay. Sorry. Ang sabi ko nun, malikaya, kasi maliktet tipo alas 5 rin nakitatay. Ang sabi po nila, uray ko pa ng pang. Yung hindi pa ako mamulot. Kasi alam po nila yung pinagdadaanan ko. Kaslanang ako, bangkang papel hindi nawalan ng direksyon. Ready din. Dito yung point na I really did my best, but yeah, I guess my best was not good enough. Yung halos gawin ko naman lahat ng makakaya ko sa trabaho, pero wala pa rin. Naisip ko rin na maybe teaching was not really for me. Nagpe-persevere pa rin naman ako, but the difference is, lumayo po ako sa Diyos sa kalagitnaan ng proseso. Tumating po ako sa point na ayaw ko na, sabi ko lang sa pamilya ko, ayaw ko na. Siguro talagang hindi ito para sa akin. Maybe there's something out there for me. Alam ko na mahirap magsimula ulit. Mahirap talikuran yung pinaghirapan at matagal kong pinaglaban. Pero gano'n talagang buhay. Siguro no ang sagot ng Diyos sa akin. Yung panalangin ko na yun. Pero dito ako nagtataka at medyo natutuwa. Anak siguro sa akin. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, kapag wala pa akong item hanggang April 2024, aalis na talaga ako. Yung mag-change career na si girl. Pero hindi ko alam kung talagang sinusubok ako, sinasagad ako ng Panginoon. Baka sabi niya, tunan na natin kung hanggang saan ang ayaw mo. I received good news on February 2024. Nag-process ako ng papers ko at alam niyo po yung appointment ko, April 2, 2024. Natatawa na lang ako ngayon, like, God, really? Pero salamat po. Magpapatuloy ako sa pagdatingka. Pero ngayon, kasama na ulit kita. Huwag mo po akong bibitawan. Bago ko po tapusin itong testimony ko, may secret po akong sasabihin. Siyempre, hindi na secret to. Pakicorrect po kung mali itong ginawa ko. I made a negotiation or agreement or wish with the Lord. Hindi ko pa alam kung anong tawag dito. Ito po yung exact na sinabi ko sa kanya. Kaya kong maghintay ng 5 taon. Mga kanto, baguhan pa lang ako nun. 1 year, 2 years, ganun pa lang ako dito sa DNHS. Kaya kong maghintay ng 5 taon, Lord. Basta ipagkalaw mo yung tanging hiling ko. May isa akong wish talaga.
So ilang beses ko yung pinapanalangin gabi-gabi. Ito pala yung sinagot niya ng yes. Ito pa natutuwa ako. February po ako pumasok ng DNHS. February ako pumasok ng DNHS. At the same month, 5 years later, I received a good news. Grabe yung timeline. Grabe yung timeline pag si Lord ang gumalaw. Parang orchestrated. Parang planado. Kung kailan pasuko na ako, saka naman niya ibibigay. Kung kailan pabitaw na ako, saka naman niya iabot yung kamay niya. Ngayon ko masasabi na, buti na lang hindi ako sumuko bigla. Kaya sa mga kagaya ko dyan na pasuko na sa buhay, huwag muna. Ito na yung sign para sa inyo. Instead, seek God first. Pero, be careful what you wish for, ika. I realize doing our best without God is never enough. It so happens that I was blessed with supportive and loving family. I made this far because of their help and especially because of the help of God. To God be all the glory.